Matagal ng panahon, bago pa man umusbong ang mga nayon sa kabundukan, naninirahan ang mga Diyos sa itaas ng mga ulap. Sa gitna ng kalangitan, namumuno si Kabunian, ang Diyos ng kalangitan, na kilala sa kanyang karunungan at kabutihan. Ngunit napansin niyang ang mga tao sa ibaba ay nagiging tamad at hindi na marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap nila. Sa lupaing napapaligiran ng mga bundok ng Ifugao, simple ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit dumating ang panahon ng tagtuyot. Wala ng tubig, walang ani, at unti-unting nawawala ang sigla ng mga tao. Hindi na sila nagtutulungan gaya ng dati at unti-unting lumaganap ang kasakiman. Isang araw, bumaba mula sa kalangitan si Diwatang Alunsina. Ipinadala ni Kabunian upang turuan ang mga tao ng sipag at pagtutulungan. Dala niya ang kanyang mahiwagang palay at isang gintong araro. Tinuruan ni Alunsina ang mga tao na magtulungan. Sa ilalim ng kanyang paggabay, nagsimula silang maghukay ng lupa sa gilid ng bundok, paakyat, upang makagawa ng mga palayan. Bawat antas ay ginawa ng may tiyaga at pagkakaisa. Pagkatapos ng maraming taon, nabuo ang magagandang hagdang-hagdang palayan. Dumaloy muli ang tubig. Bumalik ang sigla ng kalikasan at ang mga tao'y natutong magpasalamat at magtulungan. At mula noon, ang mga hagdang palayan ng Ifugao ay naging simbolo ng tiyaga, pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Ang aral ni Kabunian at Alunsina ay nananatiling buhay sa bawat butil ng palay na inaani sa mga bundok ng Ifugao.